Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa buhay natin ay hindi natin talaga maiiwasan na may mga ups and downs tayo. Lalo na kapag sinusubok tayo ng tadhana. Marami akong pinagdaanan sa buhay at sa awa ng Diyos ay nalampasan ko po ito. Pero may mga pagkakataon din na sa bigat ng pagsubok na dumarating sa iyo, akalain mong hindi ka na makakabangon dahil ang pagsubok na yon ay ang pagkawala ng mahal mo sa buhay. Pero bago ako magsimulang magkwento ay tawagin mo na lamang ako sa pangalang Lenny. 39 years old ngayon at nakatira dito sa Infanta, Quezon Province. Kamakailan lang naganap ang ikukwento ko sa inyo, kaya hanggang ngayon ay masakit pa rin sa akin ang lahat. September 11, 2023. Ito na yata ang pinakamasaya at masalimuot na karawan sa buong buhay ko. Kahit walang pera, handa o regalo, isang bati lamang ng maligayang kaarawan mula sa mga importanteng tao sa buhay ko ay kontento at masaya na ako. Basta makasama ko lang siya sa pinakamahalagang araw sa buhay ko. Kinaumagahan sa pagtilaok ng manok hanggang sa katanghalian, maghapon ako naghintay ng mga mensahe dahil inaasahan ko na uuulanin ako ng mga pagbati. Subalit kabaligtaran ang nangyari. Tila walang nakaalala ni isa na nag-i-exist ako sa mundong ito. Mula sa pamilya, mga kaibigan at pati sa pinakamamahal kong tao na akala ko ay siyang unang makakaalala sa lahat. Wala man lang akong narinig ni isang salita. Para tuloy akong pinagsakluban ng langit at lupa. Kung alam ko lang na labis na pagkadismaya lang pala ang matatamo ko, ay sana hindi na lamang ako umasa. Ako naman bilang isang malungkot na birthday girl ay dinaan na lamang sa tulog ang lahat ng tampo at sama ng loob. Kalagitnaan sa kasarapan ng aking tulog ay isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. "Mahal, gising!" Bungad sa akin ang aking mister. Agad akong nahimasmasan mula sa pagkakahimbing at napabalikwas. "Uy, anong ginagawa mo dito? Hindi ba dapat nasa trabaho ka?" Inis na sambit ko. Hindi ko pa rin maalis sa isipan ko na nakaligtaan niya akong batiin sa pinakaimportanteng araw sa buhay ko. "Hindi mo ako binati ng happy birthday dagdag ko pa. "Marami kaming customer kaya wala akong time na humawak ng cellphone," sagot niya sa akin. Lalo akong nairita dahil nakuha niya pang magdahilan. "Talaga ba? Kahit gaano ka kabisi, kung talagang mahalaga ako sa'yo, paglalaanan mo ako ng oras. Ano ba naman yung ilang minuto o segundo lang na pag-message para bumati, hindi ba? Mahirap bang gawin yun?" May pagtatampong sabi ko. Agad naman ako nilambing ng asawa kong itago na lang natin sa pangalang Natoy. "Eto naman, sorry na. Nag-half day nga ako Mamamasyal tayo." Kasabay ng katagang yon, ang paghugot niya ng cake sa kanyang likuran. Siyempre nagulat naman ako sa pasurpresa ni Natoy. Deep inside ay kinikilig na ako noon ang aking puso. "Happy birthday," sabay halik sa akin mga labi. Hindi ko mapigil ang kiligin at ngumiti at talagang napakarupok ko. "Thank you. Akala ko kasi kinalimutan mo na." Ani ko na may ngiti sa mga labi. Ang kaninang inis at sama ng loob ay napalitan ng lubusang saya at galak. "Pwede ba naman yun? Surprise nga Siyempre,
Paiiyakin muna kita bago pasayahin. I love you. Yun ang mga katagan niyang nagpakilig sa akin. Hays, ang sarap nung pakinggan. I love you too. Balik ko. Mahal na mahal ko talaga ang asawa ko kahit paminsan-minsan ay pinapasakit niya ang ulo ko. Samantala, tulad ng pinangako niya sa akin ay namasyal kami. Nagpalit siya ng damit habang ako naman ay naligo muna at pagkatapos ay sinuot ko yung pinakamagandang damit na nasa closet ko. Since date namin yon ay kailangan namang maganda ako sa kanyang paningin. Habang nasa biyahe ay tanong ako ng tanong kung saan kami patungo. Tricycle ang sinakyan namin at siya ang nagmamaneho. Katirikan ng araw ngunit hindi naman gaanong mainit dahil malamig ang simoy ng hangin. Ano na, wala pa ba? Ang layo naman pala. Hindi naman sa mainipin, nangangawit na kasi ako sa anak naming 1-year-old. Panay ang likot at parang gusto nang buwaba. Naaligaga dahil na-amaze sa ganda ng tanawin. Malapit na, wait ka lang, aniya. Hindi na ako nagsalita pa. Ang sarap sa pakiramdam kapag magkasama kayong pamilya. Hindi kami gaanong nakakapamasyal kaya hindi ko talaga may paliwanag ang saya na nararamdaman ko sa mga oras na yon. Tandang-tanda ko pa ang itsura ng bawat daang tinatahak namin. Malawak na kalsada at may overlooking sa gilid. Highway at maraming sasakyang dumaraan. Ngunit hindi naman gaanong kagulo ang setup. Maliwalas at mapuno. Kitang-kita rin ang kabundukan at ang ganda ng tanawin. Napaka-presko pa ng hangin. Hindi ko lang alam kung saan lugar yon, pero instant paraiso kapag napunta ka roon. Ha? Eto na ba yun? Napatanong ako dahil bigla siyang huminto sa pagmamaneho at tinabi ang tricycle. Ibinaba niya kami sa may gilid. Hindi pa pero malapit na. Diyan lang muna kayo. May kukunin lang ako. Napakunot ang noo ko sa sinabi niya. Saan ka pupunta at ano naman ang kukunin mo? Baliw ka ba? Ang sabi ko noon sa kanya. Akala ko'y nagbibiro lamang siya pero seryosong-seryoso ang itsura niya at mukhang desidido na sa gagawin niya. Basta hintayin niyo ako dyan. Huwag kayong aalis. Saglit lang ako. Walang ano-ano at hindi siya nagkatubiling umalis at kumaripas. Napatulala na lamang ako sa inasta niya. Iwan ba naman kami ng anak niya sa tabi ng kalsada? Sino bang matutuwa? Labis ako naguluhan. Anong kukuhanin niya at saan niya kukuhanin yon? Ang weird naman noon. Matyaga kami naghintay ng anak niya sa gilid ng kalsada. Marin ako nagmasid sa mga kulay berdeng tricycle na dumaraan at nagbabaka sakaling siya na yon. Hindi ko tuloy maiwasang makaramdam ng hiya dahil para kaming timang ng anak niya na nakatayo lamang sa isang tabi. Mabuti na lamang at nagbehave ang anak ko at nakisama. Napaisip talaga ako ano kaya ang pinagkakabalahang kuhanin ng lalaking yon at nagkukumahog na umalis. Lumipas ang ilang minuto hanggang sa inabot na. Nang ilang oras ang tagal niyang bumalik. Nayayamot na ako dahil lang sabi niya sandali lamang siya pero anong oras na? Papalubog na ang araw at unti-unti nang kumakagat ang takip silim. Pilit kong pinaglalabanan ng halo-halong emosyon sa isipan nang biglang may lumapit sa aming pulis. Ma'am, excuse me lang ho. Bakit nandito kayo sa may highway? Marami hong na-aksidente rito. May kasama pa naman kayong bata. May otoridad niyang bigkas ngunit bakas sa kanya ang pag-aalala. May hinihintay lang po kami sir. Baka po maya-maya nandyan na rin siya, ang sabi ko. Naku, may banggaan pa naman dun sa may banda ron, kani-kanina lang. Baka naipit na yun sa traffic, ang sabi pa ng pulis. Labis ako nakaramdam ng kaba at pangamba sa sinabi ng pulis. Wag naman sana. Hindi ko maiwasang mag-alala sa aking asawa. Kung ano-anong palaisipan pa rin ang pumasok sa isipan ko. Paano kung nadawit pala siya kaya ang tagal niyang nakabalik? Sana'y mali ang kutob ko dahil kung magkataon ay hindi ko talaga alam ang gagawin ko. Samantala inilingon ko ang paligid sa pag-asang makita ko si Natoy. Napansin ko ding parang inaantok na ang aking anak kaya naisip ko na maglakad na lamang papunta sa tricycle terminal. Pero bago ko gawin yon ay may narinig ako sa hindi kalayuan. Tara na! Sigaw ng isang lalaki nagmamaneho ng tricycle.
Agad ako napatingin sa direksyon ng boses. Napahinga ko ng maluwag nang makumpirma ko ngang siya yon. Salamat naman at ligtas siyang nakabalik. Akala ko naman kung ano nang nangyari sa iyo. Bakit ang tagal mo? Bumaba siya ng tricycle at inalayan akong sumakay. Nakatulog na kasi ang anak namin, dala na rin ng pagod. Sobrang namanhid ang mga kamay at braso ko dulot ng ilang oras na pagbubuhat. Binuksan niya ang mababang harang at hinawakan ako sa magkabilang braso. Traffic eh, may banggaan kanina, sagot nito. Saan ka ba kasi nagpunta? Hindi niya pinansin ang tanong ko. Tara na, uwi na tayo. Huwag na tayong tumuloy. Pagpapatuloy ko sa usapan. Sige, next time na lang siguro, pagsang-ayon niya. Maigi na rin na hindi siya umangal dahil gagabihin kami ng husto kung sakali. Habang nasa biyahe ay nag-uusap kami tungkol sa mga bagay-bagay. Mga tipikal na usapan lang ng mag-asawa, yung tipong kung paano mapapaganda ang pagsasamahan ng pamilya at kung ano-anong magiging plano para sa anak namin at sa future. Nandiyan ang tawanan, biruan at syempre hindi mawawala ang reminiscing ng sweet moments kung paano kami nag-umpisa. Kontento naman ako sa naging setup namin ang araw na yon. Kahit na hindi kami nakagala ay at least nakasama ko ang mag-ama ko. Pasado 7:00 ng gabi nang makauwi kami sa bahay. Sulit naman ang pagod matapos ang mahabang biyahe. Buwa na kami at pinarada muna ni Mister ang tricycle sa garahe. Mauna na kayong pumasok sa loob at may gagawin lang ako. Aniya habang sinusuri ang tricycle. May problema na nga pala ang kambyo noon kaya madalas niya ding kinukutkot. Sige pero dalian mo ha, kakain pa tayo ng cake. Pagkasabi ko noon ay ngumuso ito. Nagpapahiwatig na gusto niya ng kiss. Ganito talaga siya. Mahilig umalik kahit na walang dahilan. Pinaulanan niya ng halik sa magkabilang pisngi at sa noo ang anak naming mahimbing pa rin na natutulog. Gayon din naman ang ginawa niya sa akin. Nairita na lamang ako dahil punong-puno ng laway ang pagmumuka ko. Last na. Pagkasabi niya ng katagang yon ay siya ring bitaw ng isang malalim na halik sa aking mga labi. Ibang huling halik na yon, napaka makahulugan sa pakiramdam. Pagpasok namin sa bahay, nadatnan namin ang nakakatanda niyang kapatid na nanonood ng balita. Kapansin-pansin ang pamumugto ng mga mata nito na halatang galing sa pag-iyak. Mababakas din sa mukha niya ang labis na kalungkutan. Ano kayang nangyari? Sigurado ako na kung ano man yun ay mukhang hindi yon kaaya-aya. Anong balita? Bungad niya sa amin. Ha? Naputol ang dapat nasasabihin ko nang biglang mapukaw ng atensyon ko ang nasa headline ng balita. Isang lalaki ang nasawi matapos sumalpok ang minamaneho nitong tricycle. Narinig kong sabi ng reporter. Nangangatog ang buong katawan ko habang patuloy na pinapanood ang kahindik-hindik na balita. Para akong mabibingi sa lakas ng kabog ng dibdib ko nang mawari ko ang itsura ng motorsiklo na nasa telebisyon. Ang asawa ko yon. Ang biktima ay kinilala bilang Renato Aquino. Narinig kong sabi pa ng reporter sa kanyang balita. Papadudot labis ang pagkagulantang ko nang idineklara ang pangalan niya. Ayaw kong maniwala hanggat hindi ko nakukumpirma na siya nga talaga yon dahil paano mangyayari yon. Bumalik siya, ligtas siyang nakabalik sa amin. Binalikan niya kami at sabay-sabay kaming umuwi. Ewan ko, gulong-gulo ang isipan ko. Sana'y kapangalan niya lamang yon. Sana'y hindi yon totoo. Sana'y panaginip lang ang lahat ng ito. Naiyak na ako at hindi ko na alam ang gagawin ko. Kusang lumakad ang mga paa ko patungo sa garahe kung saan ay naroon ang asawa ko. Sa kasamaang palad ay wala na siya doon at nilibot ko pa ang mga mata ko sa paligid sa pag-aakalang lumabas lamang siya saglit ngunit wala. Wala man lang bakas niya na nagsasaad na buhay siya at nakaligtas. Hindi ko na napigilang mapahagulhol at hindi ko maipaliwanag ang sakit para kung masisiraan ng bait. Hindi ko alam kung paano pero inihatid niya kami. Hindi niya kami hinayaang maghintay sa wala. Hanggang sa kabilang buhay ay kami pa rin ang inintindi niya. At higit sa lahat ay hindi niya hinayaang maramdaman kong nag-iisa ako sa kaarawan ko. Samantala, agad kaming pumunta sa morgue na pinagdalhan sa asawa ko. Pagkakita ko sa bangkay ng asawa ko ay iyak ako ng iyak. Hindi ako makapaniwala sa nangyari noong araw na yon. Naguguluhan ako kung ito ba'y fantasy lamang o nangyari talaga sa amin. Noong araw ding yon
ay nag-decide akong i-cremate na lamang ang asawa ko dahil sa tingin ko ay hindi na siya pwedeng ilagay sa ataol dahil sa itsura niya. At nang matapos ang cremation ay hindi ako makapaniwala na abo nang uuwi noon si Natoy. At kahit abo na si Natoy ay binurol pa rin namin siya. Marami naman ang nakiramay sa amin, mga kamag-anak ko at kamag-anak niya, mga malalapit na kaibigan at pati mga kapitbahay. At pagkatapos noon ay nagpasya na lamang akong ilagak na lamang ang mga abo niya sa aming bahay. Papa Dudut, hanggang ngayon ay hindi ko pa rin nalilimutan ng malagim na nakaraan. Ito rin ang unang beses na nag-birthday ako na hindi ko siya kasama. Ano pang magagawa ko? Wala na siya. Mahal na mahal kita, Natoy. Hanggang sa muli. Salamat kasi gumawa ka ng himala para masamahan mo ako sa aking kaarawan. Hindi ko alam na magagawa mo yon, pero na-appreciate ko yon. Papa Dudut, hanggang dito na lamang ang sulat ko. Alam kong hindi nakakatakot ang kwento ko dahil sa tingin ko, hindi sa lahat ng pagkakataon ay horror ang hatid ng mga dumadalaw na kaluluwa. Minsan, kaligayahan ang dulot nito sa atin. Maraming salamat and God bless you all. Lubos na gumagalang, Lenny. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.